Sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Nung ako po ay nag-aaral, isa sa pinakaayaw ko na gawain o part ng pag-aaral, maliban lang sa pagising ng madaling ng umaga para pumasok, isa sa pinakaayaw ko kapag mayroong quiz or exam. Lalo na kapag hindi ako sigurado sa aking pinag-aralan o lalo na kung hindi ko alam ang isasagot. Ito yung mga tipo ng pagkakataon na iisipin ko, sana magunaw na lang ang mundo. Sana may mangyari na hindi matuloy ang exam. Sana bumuka ang lupa at lamunin na lang ako. Ito yung mga pagkakataon na iisip ko, bakit kailangang mag-exam? Pwede naman sana na mag-aral na lang ako. Pwede naman sana na pag-aralan. Ang mahalaga kung ano yung naintindihan ko. Hindi kung ilan ba ang mali ko, ano ba yung natutunan ko. Ang mahalaga para sa akin, kung ano yung naintindihan ko at gusto kong pag-aralan at intindihin sa mga leksyon na sinasabi ng teacher. Yun po ang aking mentality nung ako ay estudyante. Eventually, nung lumalaki na ako, naisip ko, mahalaga rin naman pala ang exams, mga quizzes, mga pagsusulit. Dahil, papaano ma-measure ang iyong naintindihan, ang iyong napag-aralan, kung hindi ka tatanungin? Papaano malalaman ng teacher na ang kanyang sinabi ay naintindihan ng kanyang mga estudyante kung walang exam? Yung mga estudyante pa naman, kapag tinatanong, may tanong ba? Walang sasagot niyan. O di kaya sabihin, opo, para hindi tanungin, para wala nang next question. Mahalaga ang exam, mahalaga ang pagsusulit upang malaman ang level of understanding natin sa isang bagay. Para kay Jesus, ang mga tanong ng mga Pariseyo sa Ebanghelyo ngayon at tanong ng mga Saduseyo ay hindi paraan upang subukin ang kaniyang pagkakaintindi sa kaniyang pananampalataya sa Diyos o kaya ay ang tibay ng kaniyang paninindigan sa kaniyang paniniwala sa Diyos Ama. Hindi. Dahil siya ay Diyos anak, dahil siya ay Diyos, hindi niya kailangang subukin ang kaniyang sarili. Pero ang mga tanong ng mga Pariseyo at ng mga Saduseyo ay naging daan upang ang mga alagad, yung mga tao na nakikinig habang siya ay tinatanong, maliwanagan sa mga bagay tungkol, lalong-lalo na tungkol sa batas ni Moises. Sa napakaraming mga batas, more than 600 na mga batas ng mga Hudyo, ang iba sa kanila hindi na nga nila ma-memorize. Ang iba sa kanila hindi na nga nila alam alin ang susundin, alin ang uunahin. Kaya mahalaga na ang tanong na ginawa ng Pariseyo sa Ebanghelyo ngayon ay upang hindi lamang masummarize ang kabuuan ng mga batas, kundi upang maintindihan ng isang ordinaryong Hudyo, eto pala ang buod ng lahat ng aking ginagawa sa aking pagsunod sa Diyos. Ang mahalaga pala ang pagmamahal ko sa Diyos, ang aking relasyon sa Diyos, at ang aking relasyon sa aking kapwa-tao na nakikita ko ang imahen ng Diyos sa kanila. Marami sigurong pagkakataon na tinatanong din, kini-question din ang ating pananampalataya. Hindi directly minsan mula sa ibang mga tao, kundi sa mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay. Naalala ko, couple of days, just 2 days ago, pumunta ako sa Davao upang magbakasyon kasama ang aking mga pinsan. Meron kaming kakilala doon na kaibigan na rin naging family friend na rin namin. Namatayan siya ng anak, namatayan siya ng kapatid. Habang kritikal ang kanyang kapatid, yung kanyang nanay na 76 years old, sinabihan, "Ma, magdasal po tayo." Nandoon po si June sa ICU, nag-aagaw buhay. Yung kanyang nanay, very devout na Catholic.
Habang nasa kwarto daw dahil hindi na nakakalabas ng bahay, kasama ang kanyang 7 mga anak, nagdadasal sila. Nagro-rosaryo, nagnunovina sa kanyang mga debosyon. Habang sila ay nagdadasal, yung kapatid na kaibigan namin, nakatanggap ng tawag. At sinabihan siya ng doktor na ni-revive na daw nila si June, pero isang beses lang na-revive at bumigay ulit. Nag-cardiac arrest ulit. Kinikwento ng aming kaibigan na nung sinabing hindi na na-revive, ang sinigaw lang daw ng kanilang nanay, nagdasal naman ako, San Jose, San Isidro, Santa Maria, ano ba ang kulang sa dasal ko? Tanda-tanda daw niya yung sinasabi ng kanyang mama, ano ba ang kulang sa dasal ko? Bakit hindi mo ako pinakinggan? Minsan may mga ganitong pagkakataon sa ating buhay. Sinusubok tayo ng Diyos, hindi upang parusahan, kundi upang subukin ang tibay ng ating pananampalataya, ang lalim ng ating tiwala sa Diyos. Maganda rin minsan na may ibang mga tao na directly kini-question ang ating pananampalataya. Tinatanong tayo, bakit kayo may mga debosyon sa mga santo? Bakit ginagawa nyo na sinasamba ninyo ang mga santo? Bakit mula sa tinapay, kinakain ninyo, sinasamba ninyo ang Diyos sa tinapay? Kapag hindi natin alam ang sagot, tumitiklop tayo, umiiwas tayo. May pagkakataon na ba na may ibang tao na nag-question sa iyong pananampalataya? Ano yung ginawa mo? Tumiklop ka na lang ba? Umalis ka na lang ba? Ang ibang mga tao, nako-convert na lang. Dahil hindi nila naiintindihan ang ating pananampalataya. Ito siguro ang magandang pagkakataon na pagnilayan natin sa loob ng misang ito, ang lalim ng ating pagkakaintindi sa ating pananampalataya. Ano yung tingin mo sa mga pagsubok na hinaharap mo sa iyong buhay? Ito ba ay parusa mula sa Diyos? Para sa iyo ba, pinaparusahan ka ng Diyos dahil makasalanan ka? Kaya ka humaharap ng pagsubok ngayon? Kaya ang iyong pamilya ay may dinadanas na sakit? O ang tingin mo ba ay pagkakataon ito upang subukin mo sa iyong sarili, gaano kalalim ang iyong pagkilala sa Diyos? Gaano kalalim ang iyong pagkakaintindi sa iyong pananampalataya?